Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. It bears all things, believes all things, it hopes all things, endures all things. Love never fails. Hello! Ako nga pala si Joshua. Ngayong araw, ating tatalakayin kung bakit ba dapat nating basahin ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sinulat ni St. Paul ang letters na ito upang tugunan at itama ang mga problemang kinakaharap ng mga taga-Korinto at magsilbing gabay sa mga tao upang mas lumago sila sa kanilang pananampalataya. Sa unang bahagi, tinugunan ni St. Paul ang pagkakawatak-watak o divisions sa loob ng simbahan sa Korinto. May ibang nagsasabing, Si Paul ang gusto naming guro. may iba namang nagsasabing, Si Apollo ang gusto naming guro. kaya naman, sa sulat na ito, pinaalala sa atin ni St. Paul na hindi tayo dapat maging divided, kundi maging united kay Kristo. Pangalawa, binigyang pansin ni Paul ang mga moral and ethical problems tulad ng mga sexual immorality at mga pag-aaway-away ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Sinabihan sila ni Paul na ang ating mga katawan ay templong tinitirahan ng Espiritu Santo. Kaya tayo rin ay dapat mamuhay sa kabanalan. Pangatlo, isa sa pinakakilalang bahagi ng librong ito ay ang chapter 13, kung saan inilarawan ni Paul kung ano ang pag-ibig. Sabi niya, "If I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing." Dahil para kay St. Paul, love is the greatest of all. Tinuruan niya din ang mga taga-Korinto on how to properly celebrate the Eucharist, reminding them that it's not just a meal, but the sharing of Christ's body and blood. Lastly, he spoke about the resurrection of the dead, ang muling pagkabuhay ng mga namatay. Dahil si Kristo ay muling nabuhay, tayo rin ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang liham na ito ay hindi lang para sa mga taga-Korinto, ito rin ay para sa atin ngayon. In a world full of division, sin and pride, Paul calls us to be united, holy and loving. He reminds us not to live for our own selves, but for Christ who died and rose for us. The first letter to the Corinthians is a powerful message for the church then and now. It teaches us that what truly matters is not power or knowledge, but faith, hope, and love. And the greatest of these is love. So the invitation for us is to live that love in our daily lives. Thank you and God bless you. Paalam!